Para po sa ating discussion patungkol po sa Pentecost, ito pong devotion natin ay medyo mahabang talakayan po, no? Marami po kasi mga festivals para po sa mga bago sa atin. Dito sa Pilipinas, ang dami nating piyesta. Kung saan sa mga lugar sa Pilipinas, iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga piyesta. Pero noong unang panahon po, sa bayan ng Israel, sa Old Testament, marami silang mga piyesta. Marami rin silang mga rituals, marami rin silang mga sacrifices. Iba't ibang mga sakripisyo. May iba't ibang klase mga offering. Merong grain offering, sin offering, peace offering, burnt offering, etc. etc. Now, lahat po ng pinapagawa ng Diyos sa Old Testament, ito po ay simbolo ng Messiah ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po yung Old Testament, isipin nyo po, preparation po siya para sa pagdating ng Messiah. Kaya po, yung Old Testament, lahat ng mga prophets dyan, ang nilulook forward nila, darating yung Messiah. At ang mensahe ng mga propeta, mainly, yung pinaka-hope nila, pinaka-pag-asa nila, ay yung pagdating ng Messiah sa New Testament. So, kahit po yung Pentecost, yung concept ng Pentecost, ito po ay patungkol sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang iglesia. Kaya po, ibinuhos ng Diyos yung spirito niya sa panahon ng Pentecost. Ito po ay nilulook forward din ng mga propeta, lalo-lalo na si Prophet Joel. Nakita niyo po, marami po akong mga verses na sinulat rito, hindi ko po maisa-isa. Pero dito po sa Joel chapter 2, yung buong chapter po na yun, makikita niyo na darating yung panahon in the last days. Yung last days po na yun, Acts chapter 2 po yun. Nung ibinuhos ng Diyos ang kanyang spirito sa kanyang mga disipulo. So, sabi po roon na yung spirito ng Diyos hindi na pang templo. Yung presensya ng Diyos hindi lang sa templo yan eh. Dati kasi nakafocus sa templo, pupunta ka pa sa templo para sumamba sa Diyos, para makipagniig at makipag-fellowship sa Diyos. This time, ikaw na yung templo ng Diyos, and any time of the day, you can talk to God because God's Spirit is in you, residing in you. Yan po ay something mind-blowing nung unang panahon. Paano yung tao naging templo ng Diyos? Kasi po, lahat po ng mga kultura nung unang panahon, kultura ng mga Grego, Romano, Assyria, Babylonia, Persia, at lahat ng mga imperyo ng unang panahon, maging yung Egypt, lahat sila nagtatayo ng mga kanya-kanyang mga templo. At iniisip nila na yun yung tahanan ng Diyos. Pero this time po, sa Acts chapter 2, at yung theology ng New Testament, tayo na yung templo ng Diyos. Ito po ay kakaiba sa lahat ng mga relihiyon. Kasi po, paano mo nga naman iisipin, no? Ikaw, tao, pinananahanan ng Diyos. God's Spirit lives in you. Kahit po ako, mind-blowing para sa akin na yung Diyos nakatira sa akin. Nananahan sa akin. So, yan po ay pinatunayan niya. Nagsimula po yan sa Acts chapter 2 sa Pentecost. And ang lawak po ng implication yan sa atin. Ibig sabihin po, we are God's living temple. Bumasa nga po tayo. Marami po kasi tayong mga verses dito. Basahin ko muna yung Ezekiel. Sabi po rito sa verse 27, "And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws." Bibigyan ko kayo ng aking spirito upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya po, nakakasunod tayo sa Diyos ngayon, not because of our strength, not because we are good people, not because we can follow God. Hindi po eh. Under the new covenant of grace, tayo sa panahon po natin ngayon, meron tayong Espiritu ng Diyos na siyang nagtutulak sa atin, nag-i-inspire sa atin, nagmo-motivate sa atin, nagtuturo sa atin para tayo ay makasunod sa pinag-uutos ng Diyos. Kaya po mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki. Hindi natin pwedeng sabihin, ako obedient ako sa Diyos. Pati yung obedience natin, utang natin sa Diyos yun. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na siyang tumutulong sa atin upang makalakad tayo ayon sa mga tuntunin at masunod natin ang mga ipinag-uutos ng Diyos. Yan po yung kahalagahan ng New Covenant.
Sa Old Covenant, wala po yun eh. Sa Old Covenant, merong kautusan ng Diyos. That's it. Yung Pentecost nila, yun yung 50 days after palayain sila sa Ehipto, after the Passover, ang ibinigay sa kanila, kautusan. Pero sa time po natin, yung Pentecost, ibinigay sa atin yung Espiritu ng Diyos para makasunod tayo sa mga utos ng Diyos. Kaya po, tayo na yung Espiritu ng Diyos, at the same time tayo yung pinananahanan ng Diyos, tayo na yung templo, tayo na yung templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin. That's why we have to live a clean life. Live a clean life as God's spiritual house. Devote ourselves, our hearts, to loving God, and we have to join in the harvest of the nations. And napakadami pa po na mga applications and teachings from Acts chapter 2. Pero yun lang po yung gusto kong emphasize, no? Ikaw na ang tahanan ng Diyos ngayon. Ikaw na ang templo ng Diyos ngayon. And you have to have fellowship with God every day. Meron tayong pakikipagniig, fellowship, pakikipag-ugnayan sa ating Diyos araw-araw. Kasi hindi na tayo lalayo. Hindi na tayo pupunta sa isang lugar para makipag-usap sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa atin. We can talk to God right now. And God hears you. God hears your prayers. So yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions. And wag po natin kalimutan, basahin na rin po natin yung mga verses dito para po mas marami tayong matutunan patungkol po sa topic natin na ito. So yun lamang po. See you po tomorrow. Pagpalain po kayo ng ating Diyos.